ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito? Nakakalunod at nakakalula sa sobrang laki ang mga pondong inilaan sa mga proyektong kontrabaha sa Pilipinas. Bilyon ang presyo ng mga ito, pero sa papel lang pala nakasulat ang mga yan. Ang mismong proyekto na dapat mapapakinabangan ng mga tao, nawawala at di mahanap kahit nakadeklarang bayad na ito. Ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Umugong ang balitang may korupsyon sa mga proyekto at naibulsa ang kaba ng bayan ng ilang mga kontraktor. Mambabatas ang ilang mga opisyal ng gobyerno sa DPWH. Nagsimulang halukatin ng pamahalaan ang issue at dito din nalaman kung gaano kalalim ang korupsyon sa mga proyekto. Itinayo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI batay sa Executive Order 94 na pinirmahan ng Pangulo. Ito ang komisyon na halukay sana sa mga itinatagong baho sa proyekto at makita kung bakit tila naging multo ang mga flood control projects. Ang probinsya ng Bulacan ang naging epicentro ng issue at niyanig na maraming tanong. So where is the dike? Where is it? Where is the flood control? Kung nasaan ba ang mga Nasaan yung proyekto flood at control? na-implement naman na maayos dahil sa kabila ng malaking pondo, lubog pa rin sa baha ang mga lugar dito. Sa unang mga serye ng hearing ng ICI, marami ng kontrobersyal na pangalan ang naipatawag ng komisyon. May ilan pang aakalain kong artista dahil ayaw magpakuha ng video o magpa-interview man lang, kaya ang ending, takbuhan serye at kanya-kanyang habol. Ang isa sa mga pinakabida ay ang ilang beses na pagtago ng mag-asawang Curly at Sar Diskaya at pag-iwas nila sa mga tanong. Kahit sina Henry Alcantara, pati na rin si Bryce Hernandez at JP Mendoza, nakikipagpatintero rin sa mga media. Sa tanggapan naman ng ICI, isinauli ni Hernandez ang dalawa niyang mga luxury cars ilang araw matapos ang unang hearing dito. Pagpasok ng Oktubre, pinodakte ang komisyon ng iba't ibang issue gaya ng biglaang pagbitiw sa pwesto bilang special advisor ni Baguio City Mayor Benjamin Magalog. Nandyan na rin ang issue ng live streaming at transparency dahil karamihan sa mga naunang ipinatawag nila, sarado sa publiko ang mga pagdinig. Kabilang nga dyan ang pagpunta ni dating House Speaker Martin Romualdez at ilang mga senador gaya ni Mark Villar, Senator Chis Escudero at dating Senador Grace Poe. Kalaunan, binuksan rin ng ICI ang pagdinig sa publiko. Pero sa unang linggo nito, isang congressman lang ang pumayag at ang iba, closed-door session ang hiniling sa komisyon. Kasama sa mga humiling na executive session ay ang mga mababatas mula sa Quezon City na sina Congressman Arjo Ataide, Congressman PM Vargas at Congressman Marivic Copilar. The Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this Kamakailan naman, And nagmismong si therefore, Presidential son ng House Majority Leader Sandro Marcos ang kusang humarap sa ICI para ilahan ng mga impormasyon na alam na makakatulong sa investigasyon. Pero closed-door session rin ang hiniling nito. Sa nagtatatlong buwan, 7 referral lang na ipasa ng ICI sa Ombudsman. Mabibigat na mga pangalan ang kasama sa mga gusto nilang pakasuhan at paimbestigahan. Una sa listahan, ang kontrobersyal na dating House Appropriation Committee Chairman na si Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Dawit rin ang dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan at ang mga dati nitong Undersecretary na sina Maria Catalina Cabral at Roberto Bernardo. Sangkot rito mano ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District. May mga senador rin sa listahan sa ipinasa ng ICI na gusto nitong paimbestigahan gaya nila Senator Mark Villar, Senator Chis Escudero at mga dating senador na sina Senadora Nancy Binay at Senadora Grace Poe. Si dating Senator Vong Revilla naman, pinapakasuhan ng ICI na plunder, bribery at kasong administratibo. This letter requested the public and other forms of mass media. Hindi pa man natatapos ang taon, isang miyembro ulit ng ICI ang nagbitiw dahil na rin umano sa kawalan ng pangil ng komisyon at stress sa trabaho. November 14 umano na magpasa si dating DPWH Secretary Roelio Singson ng resignation at nakalagay dito na hanggang December 15 na lang siya magtatrabaho. Sa paggulong ng mga hearing ng ICI, ligaw pa rin ang karamihan sa mga Pinoy. Ang ilan, iniisip ang lubog sa kasinungalingan ng proseso ng komisyon na tila ba maliliit na personalidad pa rin ang mapapatunayang nangungurakot sa kaban ng bayan. Para sa PRTV Year-End Report, ako si J.M. Pineda, nagseserbisyo para sa Pilipino.